Next slide please. At ang 60 po, kahit anong basihan, ito po ay very good, no? Next slide please. So ito po yung comparison sa mga net satisfaction rating ng lahat ng mga presidente. Simulan po natin sa kaparehong period po ng panahon. So kinukumpira lang po natin yung net satisfaction rating nyo doon sa satisfaction rating ng ibang mga presidente, mahigit kumulang 1 taon bago po matapos ang kanilang termino. Si Presidente Corazon Aquino po, noong April 1991, ay plus 24. Si Presidente Fidel Ramos po ay plus 49. Wala pong datos para kay Presidente Estrada dahil hindi nga po niya natapos yung kanyang termino. Si Presidente Gloria Arroyo po ay nasa negative 31 at si Presidente Noynoy Aquino po ay plus 30. So kung makikita niyo po, unprecedented pa rin po yung plus 62 nyo na mahigit 1 taon bago po matapos ang inyong termino. So next slide please. So yun lang po ang aking report. Bagamat sinasabi po nila na bumaba daw ang satisfaction rating, they conveniently forgot na bagamat ang 62 po ay mas mababa sa 72, ito po ay very good pa rin and it is unprecedented for any president. Yun lang po, Mayor. Magandang gabi po. Thank you, Secretary Roque. Thank you for the figures. It's still good, but I think it's time. There's always a time for everything. Even if you get a 64 rating, may panahon-panahon ang buhay. So, sa palagay ko, tama yung ginawa ko. Carlo muna, Secretary Nograles. Yes, magandang araw po, Mr. President, Senator Bongo, mga kasama natin sa kabinete. Maikling presentasyon lamang po sa mga major accomplishments ng inyong Philippine Coconut Authority or PCA. Alam naman po natin na malaga na patuloy yung serbisyo natin at pag-alaga natin sa sektor ng mga coconut farmers dito sa ating bansa. Ang PCA po, siya yung inatasan na mag-promote ng rapid integrated development and growth ng coconut and other oil palm industry, and to ensure that coconut farmers become direct participants and beneficiaries of growth and development.